Gandang gabi po sa ating lahat. Atin pong kunin ang ating mga Bible. So po natin sa John chapter 4. John chapter 4, babasahin po natin in verse 46 up to verse 54. John chapter 4, verse 46 up to verse 54. Dito na lang ako sa screen magbabasa. Verse 46, sabi diyan, "So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum." Next, 47, "When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe. The nobleman said unto him, Sir, come down, ere my child die. Jesus saith unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth. Then inquired he of them the hour when he began to amend, and they said unto him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed, and his whole house. This is again the second miracle that Jesus did when he was come out of Judea into Galilee. Ngayon pong gabing ito, ang ating pong pag-aaral o paksa ay pinamagatan po nating Strong Faith. Kailangan natin hindi ng mahinang pananampalataya, kundi malakas na pananampalataya. At yan po ang tatalakayin natin ngayon. Tayo po sandaling manalangin. Ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito na tinungo nyo ang bawat isa sa aming oras ng pananalangin. At dalangin po namin, nakatagpuin nyo rin po ang aming mga pangangailangan, hindi lamang material, kundi espiritual. Makasumpong kami ng mga bagay, katotohanan, prinsipyo na kung saan magiging sanhi ng paglakas ng aming pananampalataya, sigasig sa aming paglilingkod, linaw sa aming mga direksyon at desisyon sa buhay. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang gabing ito, maging ang inyong lingkod, maging daluyan ng pagpapala, instrumento na masabi ko po ang nais ninyong ipaabot sa buhay ng bawat isa. Lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Strong faith. Ngayong buwan na ito ay nasa panibagong paksa tayo sa ating mga mensahe. At kinuha natin yung ating mensahe, yung ating paksa. In verse 35, John chapter 4 in verse 35, sabi dyan, Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, already to harvest. So, yan po yung ating tema sa buwan na ito. At may kinalalaman po yan sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa misyon, sa impluwensya natin bilang mga mananampalataya.
At ang ating layunin, anuman ang ating impluensya, kaibigan, bilang magulang, kamag-anak, ay maibahagi natin ang mabuting balita. At nakita natin before that verse na binasa natin sa ating tema, pag binasa yun yung mga unang talata, it speaks about the Samaritan woman na nandun, nag-iigib siya. And then nakita natin yung encounter na yon, na yung babae nakakilala siya sa Panginoong Jesus. And just imagine, sabi niya, wala akong asawa, sabi ng Panginoon. Oh, totoo yun, wala kang asawa. Sapagkat marami kang asawa. And because of her deep involvement sa profession niya, sa ginagawa niya, at sa mga kliyente niya, sa tingin nyo, sino nag-share ng gospel dun sa mga lalaki na yon na involved sa kanyang buhay? Itong babae rin na ito. No? So, the best soul winner sa ating mga relatives, sa ating mga kakilala, tayo rin. No? Kung hindi maganda ang impluensya natin, ang testimonya natin sa kanila, kahit pa siguro mag-invite tayo ng isang kilalang guest speaker to share the gospel sa ating mga loved ones, it will not be effective because it requires our testimony. And itong mga lalaki na ito, kilala nila yung babae dahil kliyente nga sila eh. Pero nung nakita nila, merong pagbabago. Sabi nila, may nakita ko, nakilala ko ang Messiah. Oh? At nakakausap nila ang Panginoong Yesus. At sila ay nakakilala sa ating Panginoon. Walang ibang magiging halimbawa, walang ibang magiging testimonya, kundi ang ating sariling buhay. So, ngayong gabing ito, ang ating tatalakayin ay yung matibay na pananampalataya. Anuman ang ating taglay-taglay sa ating buhay, anuman ang ating tinatanggap mula sa Diyos, lahat ng yan ay nakabase sa pananampalataya. Sabi nga ng Matthew chapter 9 in verse 29, Matthew 9:29, then touch he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Sangayon sa pananampalataya, siya nawang mangyari sa'yo. Siya nawang maganap sa buhay mo. So, anong klaseng mananampalataya tayo? Hindi lang natin kailangan ng pananampalataya na ordinaryo. Hindi lang natin kailangan pananampalataya na mahina. Bagkos kailangan natin ng pananampalataya na matibay, matatag, hindi nagbabago sa anumang lagay ng panahon. At dito makikita natin itong lalaki na ito na binanggit sa ating mga talatang binasa, nung pasimula, meron siyang mahinang pananampalataya. In fact, wala nga siyang pananampalataya eh. Pero paano yung mahinang pananampalataya na uwi sa isang matibay na pananampalataya na kung saan pwede rin nating i-apply sa ating buhay ngayon? From being a superficial faith, it becomes a strong faith. So itong tao na ito na binasa natin sa John chapter 4, isang tao na notable person. Ibig sabihin, maaring mayaman siya, may tinapos siya, may sinasabi siya sa buhay, at makikita natin na talagang kapuri-puri ang buhay ng tao na ito. Pero alam nyo, sa ating buhay, ang realidad, kahit na ano pang ari-arian mo, at kahit gaano ka pakayaman, ang realidad ng buhay, meron pa rin tayong problema. Kahit gaano ka katanyag, kahit na ang dami mo ng tinapos na pag-aaral, walang tao na walang problema. At yan ang realidad ng buhay. At dito makikita natin, ano bang problema ng lalaki na ito? Ang problema niya, yung kanyang anak may sakit at hindi gumagaling. At nabalitaan niya ang Panginoong Jesus na siyang pumunta doon din sa lugar na yon, sa Cana. Itong lalaki na ito, he is from Capernaum, sangayon sa ating binasa. At yan ay merong layo na 27.3 kilometers from Capernaum to Cana.
At ano yung unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus sa lugar ng Kana? Ginawa niyang tubig o ginawa niyang alak yung tubig. No? He turned the water into wine. At nabalitaan yun ng lalaki na ito. At sabi niya, kung kayang gawin ng Panginoon na alak, na inumin ang tubig, kaya ding pagalingin ng Panginoon ang aking anak. And so, pumunta siya doon at ni-require niya, hiniling niya ang Panginoon na gumawa ng himala. At mula sa problema na yon, mula sa isang tanong at sa isang pakiusap, doon uusbong ang isang matibay at kamanghamanghang pananampalataya. Ano sabi sa atin ng Hebrews chapter 11 verse 6? But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ano man ang ginagawa natin, nagpipreach tayo, kumakanta tayo sa church, nagtuturo tayo ng mga bata, nagsusolwin tayo, nagdi-discipleship tayo, isang bagay ang hindi dapat mawala sa atin. Tayo ba ay nananampalataya sa Panginoong Hesus? Sapagkat sabi ng talata na ito, but without faith, it is impossible to please Him. Naniniwala ka ba na yung ginagawa mo ay pinapagawa sa iyo ng Diyos? O ginagawa mo lang dahil gusto mo lang? O dahil ginagawa mo lang dahil kailangan mo lang? Without faith, it is impossible to please God. And the more that you have faith, habang dumadami, dumadagdag, lumalago ang iyong pananampalataya, the more you want to please God. So tatlong bagay ang gusto ko pong talakayin when it comes to our topic this evening. Strong faith. Number 1, the condition of a superficial faith. No? Buti pa nga yung shallow faith kahit papano nakalublob Pero ito superficial, pang-imbabaw lang, sa ibabaw lang, hindi man lang nailublob. No? Ano ba ang kondisyon ng isang paimbabaw na pananampalataya? Tignan po natin sa John chapter 4, in verse number 48. This is our text. Sabi diyan, then said Jesus unto him, except ye see signs and wonder, ye shall not believe. A superficial faith, ang kanyang motto ay, to see is to believe. Malibang makita ko, malibang marinig ko, malibang maramdaman ko, hindi ako maniniwala. To see is to believe. Kung makita lang ako, makakita lang ako ng himala. At itong lalaki na ito, tinutulak niya, pinapakiusapan niya, hinihiling niya ang Panginoon na gumawa ng isang himala. Nakadepende ang kanyang pananampalataya sa kanyang senses. Ano yung nakikita, ano yung naririnig, ano yung nararamdaman. Meron ngang nakapagsabi, yung ating sixth sense. Ano yung ating sixth sense? That is faith. Seeing, touching, tasting. Diba? Pero meron pang pang-anim. And that is faith. May mga bagay na nakikita ang pananampalataya na hindi nakikita ng ating mga natural na mata. Ngayon, alam niya yung himala kasi narinig niya nga, di ba? Sabi dito sa John chapter 4 verse 46, so Jesus came again. Galing na siya doon, nagpunta na siya doon, kilala siya doon. Why? Because He turned the water into wine. There in the place that is called Cana. Kilala niya ang Panginoong Hesus. Kilala niya kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Narinig niya ang mga usap-usapan patungkol sa Kanya. Pero nakabase ang kanyang pananampalataya sa kanyang senses, sa kanyang nakikita, sa kanyang narinig. And this is a superficial faith. A superficial faith is a weak faith. Mahinang klase ng pananampalataya. Wala kang mararating, wala kang maaabot if you have a weak faith.
Naranasan nyo ba habang lumalaki tayo? Ha? Yung bang gusto mo lang mapatunayan kung may Diyos, no? Maybe na-experience nyo na habang lumalaki, nakatingin kayo sa isang bagay at sa isip nyo, Panginoon, pwede mo bang pagalawin yan? Kung totoo ka, pagalawin mo nga yan. Pwede mo bang palutangin yung bangko? Kung talagang may Diyos, gusto ko lang po makakita ng himala. Gusto ko lang po mapatunayan. Pasalamat kayo, hindi kayo sinagot ng dyablo. Pwede kayong paglaruan ng dyablo. No? Pero naranasan nyo ba sa buhay nyo yung gano'n na may Diyos nga ba talaga? Panginoon, gusto lang kitang maramdaman, gusto lang kitang makita, gusto ko lang makakita ng kakaiba. No? May pinanalangin tayo ang tao na may karamdaman and we want him to receive healing instantaneously. Pwede mo ba siyang pagalingin, Panginoon? Ngayon na. Pasalamat tayo. Hindi tayo pinaglaruan ng dyablo because the devil can do signs and wonders. Later on, I will show you, even the Antichrist will do signs and wonders, and many will believe him. So this man from Capernaum, that is the headquarters of the Lord Jesus Christ, during his earthly ministry, bumiyahe siya 27.3 kilometer para lang makita ang Panginoong Yesus, para sabihin lang, hilingin lang, makakita siya ng himala, na pagalingin ang kanyang anak. Kung kaya niyang gawin ang tubig na inumin, kaya niyang pagalingin ang kanyang anak. At ganun din naman ang rebuke ng Panginoong Hesus. Tingnan natin yung rebuke sa kanya ng Panginoon. In verse number, tingnan natin sa John chapter 4 verse 8. I think this is 48. John chapter 4 verse 48. Then Jesus said unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. To see is to believe ka eh. Malibang makakita ka ng pruweba, ng patunay, ng kakaiba, tsaka ka lang maniniwala. Ganon din naman yung sinabi ng Panginoon nung gumawa siya ng, ginawa niyang inumin yung tubig. Tingnan natin sa John chapter 2 verse 22. John chapter 2 verse 22 up to verse 25. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he said this unto them. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit. No? Pansinin niyo yung word na commit. But Jesus did not commit himself unto them. Pagka binago natin yung word, pinababaw natin yung word na commit, pwede natin ipalit yung word na believe. Jesus did not believe them. No? Bakit? Because he knew all men. Alam niya na itong mga naniniwala sa kanya, naniwala lang superficially. Dahil nakakita sila ng kakaiba, nakakita sila ng himala. Kaya sabi dito ng verse 24, but Jesus did not believe them. Hindi natin kayang lokohin ng Panginoon. At alam niya kung sino yung nananampalataya at namamanghalang sa kanyang mga nakikita. At sabi dito sa verse 25, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. At yan din ang hinahanap ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Diba? Ang gusto natin, ang gusto ng mga tao sa kasalukuyang panahon, napapanood natin sa telebisyon, yung may mga himala. Diba? Yung may mga nahuhulog na saklay. May mga tumatayo sa wheelchair. No? Gusto natin ng kakaiba. Gusto natin makita ng milagro, ng wonders, ng visions, ng dreams. Kaya minsan, maririnig natin sa iba,
bihira yung service nila, puro panaghinip na lang, puro dreams na lang, puro iyakan na lang. And then when you hear the preaching of God's Word, napaka-shallow. Sayang, no? Yung oras na ubos lang sa pag-iyak, yung oras na ubos lang sa pagkanta, yung oras na naubos lang sa mga may sakit daw na gumaling. Hindi ko lang alam kung saan yung sakit nila, sa physical ba o sa utak. Kasi baka minsan may sakit ka, pakiramdam mo lang. Diba? Parang masakit ulo ko. Oh. Parang masakit yung bewang ko. Puro parang lang. Anong iinumin mo? Uminom ka ng gamot na parang gamot. Kasi parang lang eh. Sa utak lang, hindi sa katawan. So, ano ba talaga yung sakit? Either it's physical or mental. And then they are looking for emotions. Pero dito ang ating Panginoong Yesus, makikita natin sa kanyang buhay, in His earthly ministry, gumawa siya ng maraming himala. Bakit kailangan gumawa ng Panginoon ng himala? To authenticate His ministry. Tingnan natin sa Acts chapter 2 verse 22. Acts chapter 2 verse 22. Ye men of Israel, hear this word, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you, by miracles and wonders and signs which God did by Him in the midst of you, as ye yourselves also know. So, kaya siya gumawa ng himala, at yun ay nakarecord sa Bible, at yun ay nakita natin, to authenticate His ministry. He is the Messiah. He is the one who will pay the debt of our sins. Tingnan natin sa John 20 verse 30. John 20 verse 30 up to verse 31. And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in this book. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Bakit kailangan gumawa ng Panginoon ng himala? Hindi ito para gumawa lang ng publicity, para pagkaguluhan, para sumikat, para wala lang, para mamangha ka lang. Kaya ang Panginoong Hesus ay gumawa ng himala para mapatunayan natin, malaman natin na siya ang anak ng Diyos. At sa pananampalataya sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. We're not looking for a sign, but we're looking for a Savior. At ang mga apostol din ay gumawa ng mga iba't ibang signs and wonders. At ang iba, ang iniisip nila, kung ang mga apostol gumawa ng mga bagay na ito, kailangan rin natin silang gayahin. Pero hindi po, dahil itong mga bagay na ito ay temporary lamang. Tingnan natin yung isang talata in 2 Corinthians chapter 12 verse 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Bakit kailangan ng apostol gumawa ng mga himala, ng signs, ng wonders to authenticate their ministry? Sapagkat ng kanilang panahon, during their time, there is no Bible. No? Wala yung katulad ng Bible natin ngayon na 66 books. And how can they authenticate their ministry? Through miracles. Pero mga kapatid, mga kaibigan, hindi na natin kailangan ng signs and wonders sa kasalukuyang panahon because we have something better than signs and wonders. And that is the Word of God. Ano ang problema when we demand signs and wonders? Tingnan natin sa verse 48. Balikan nga natin yung talata na yun. John chapter 4 verse 48. Sabi doon, Then said Jesus unto him, Except ye see sign and wonders, ye will not believe. Nakabase ka lang sa nakikita mo. Nakabase ka lang sa mararanasan mo. Tingnan natin sa Matthew 12 verse 39. Matthew chapter 12 verse 39. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall be no sign
given it but the sign of Jonah the prophet. No? Ganun na yung mundo na ating ginagalawan. They are looking for something miraculous. They are looking for something wonderful. Gusto nila yung bongga. Gusto nila yung kamangha-mangha. Pero ang ating Panginoong Hesus ay inilibing sa libingan, namatay sa krus, inilibing sa libingan at nabuhay na magmuli. Kagaya ni Jonah. Kung ilang araw siya doon sa tiyan ng isda at siya ay nabuhay na magmuli. Kaya sabi dito, wala nang ibang senyales, wala nang ibang palatandaan kundi ang ginawa ni Jonah. Ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. And so, demanding a sign, it will dishonor God. No? Hindi na natin kailangan ng mga sign because we have the Word of God. Kung hindi natin paniniwalaan ang salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, ginagawa natin siyang sinungaling. 1 John chapter 5 verse 10. He that believeth on the Son of God had the witness in him. He that believeth not God had made him a liar because he had not believed in the witness that God had borne concerning His Son. Naalala nyo ba si Thomas? Si Thomas, the doubting Thomas. Tingnan natin sa John chapter 20 verse 25. Diba? Katulad din siya nitong lalaki na ito eh. Na to see is to believe. John chapter 20 verse 25. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, sabi ni Thomas, Except I shall see in his hand the prints of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. To see is to believe, sabi ni doubting Thomas. Malibang maitusok ko yung daliri ko sa pinagpakuan sa kanyang kamay. Ha? At mailagay ko yung aking kamay doon sa butas sa kanyang tagiliran. Never akong maniniwala. Sipin mo, disipulo yan ng Panginoon. Ha? And yet, he is, to see is to believe. Verse 26, And after 8 days again, his disciples were within and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut. Nakasarado yung pinto, pero nakapasok yung Panginoon in the midst and said, Peace be unto you. And then said he to Thomas, in-approach niya si Thomas. Si Thomas yung malakas yung ang loob na sinabi niya, to see is to believe ako. Malibang mapatunayan ko, sabi niya kay Thomas, sige Thomas, eto yung pinagpakuan ng kamay ko. Ilagay mo yung daliri mo dyan. Thomas, eto yung butas ko sa tagiliran. Tignan mo nga kung hindi yan totoo. Di ba sinasabi mo kanina, to see is to believe ka? Patunayan mo ngayon, sabi ng verse 27 on the last part. And be not faithless, but believing. Patunayan mo ngayon, Thomas, dahil gusto ko manampalataya ka, gusto ko maniwala ka. And then in verse 28, And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet believe. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. So tingin niyo, ano kayang naramdaman ni Thomas after this encounter? Ikaw ba magiging proud ka ba sa pananampalataya mo, knowing the fact na kaya ka lang naniwala kasi nakita mo? No? Hindi ba mas nakaka-proud, mas nakakatuwa yung pananampalataya na hindi mo nakita, hindi mo nahawakan, pero alam mo yun ang sinabi ng Diyos and yet you believe? So, superficial, demanding
demanding signs and wonders, it dishonors God. And then number 2, it is deceiving to man. Mapangdaya po. Tandaan natin, kaya rin gumawa ng dyablo ng signs and wonders. In the book of Revelations, no, sino yung bida? Sino yung tagapagtanggol ng dyablo? Sino yung kanyang Messiah? The Antichrist. And the Antichrist will also do signs and wonders. Tingnan natin sa Matthew 24 verse 24. Matthew chapter 4 verse 24. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall grow great signs and wonders, in so much that if it were possible, ganun kaganda, ganun kamangha-mangha yung gagawin nila, na kung posible, they shall deceive the very elect. Kahit mga Kristiyano, malapit-lapit na, kumbaga, gabuhok na lang. Makukumbinsin na nila, pero hindi nila magagawa yun. No? Hindi nila magagawa yun, sapagkat ang anak ng Diyos ay kanyang iingatan. Ito ay kanyang puprotektahan. Kung di ba, illustration ng Panginoon, merong isang pastol na meron siyang 100 tupa. Nawala yung isa, ilan na lang meron siya? 99. Kung ikaw pastol at marami kang tupa, nawala yung isa. Kung meron kang sapatos, 100, nawala yung isa, okay na yun, may 99 pa naman eh. Pero anong sabi dun sa parable ng ating Panginoon? Meron siyang 100, nawala yung isa, iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung isa. Anong pinapakita nun? Hindi siya uuwi na 99 lang. Hindi matatapos ang lahat na 99 lang. Kung meron siyang 100, mananatili itong 100. If God saves, no, if we are saved, we are always saved. At ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Sabi doon, if it were possible, they shall deceive the very elect. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. Pag nakita po natin yung kapangyarihan ng dyablo, no? At maraming nagiging involved sa ganito, no? Revelations chapter 13 verse 13. Revelations 13:13. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Verse 14, and deceiveth them and that dwell on the earth by the means of those miracles we had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. So this is the superficial faith. It is a weak faith, no? Pinakamahina na pananampalataya ay yung paibabaw na pananampalataya. At maraming taong ganyan, di ba? Minsan mababasa natin sa social media, di ba? Naniniwalang may Diyos pero hindi pala simba. Di ba? Naniniwala sa Diyos pero hindi nananalangin. So anong tawag doon? Superficial faith. That is a weak faith. Pero tignan nyo po yung nangyari. Paano ito naging strong faith? From a weak faith, it becomes a strong faith. So nakita natin the condition of a superficial faith. Secondly, the continuation of a strong faith. No, hindi na natili doon, nagpatuloy. At yung nagpatuloy, naging matibay. Tignan natin. Una, paano naging matibay yung kanyang pananampalataya? Nakinig siya sa salita ng Diyos. Tingnan natin sa verse number 50, John chapter 4. Jesus saith unto him, Go thy way, thy son liveth. Sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus mismo, ng salita ng Panginoon, umuwi ka na, ang anak mo ay
buhay. Ang anak mo ay magaling na. Yung hinihiling mo ay nangyari na. And then sabi diyan, and the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. Mga kapatid, mga kaibigan, faith is not name it and claim it. No, hindi yan katulad ng mga napapanood natin. Ba, gusto mong magkaroon ng sasakyan? Name it and claim it. Faith is not receiving what you want. Kung anong gusto mo, sabihin mo lang sa Diyos, ibibigay niya sa'yo. Of course, may kailangan pa nating isa lang alang yung kalooban ng Diyos. But instead, faith is receiving what God gives. Kung ano ibigay sa atin ng Diyos, alam natin na siya ay may layunin. Tingnan natin sa Romans chapter 10, verse 14. Romans chapter 10, verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how they shall hear without a preacher? Paano daw nila malalaman? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya kung hindi nila mapapakinggan? At paano nila mapapakinggan? Kailangan daw ng preacher. So napakahalaga ng pakikinig. Napakahalaga ng merong nagsasalita, merong nagbabahagi. At sabi naman ng Romans 10 verse 7, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Faith is forsaking all. I trust in Him. Hindi ito sa sinabi sa iyo, hindi ito sa nakita mo, bagkos ito ay sa sinabi ng salita ng Diyos. According to His Word. Kung gusto mo ng pananampalataya, magbasa ka ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kung gusto mo na yung kasamahan mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, magkaroon ng pananampalataya, bahaginan mo sila ng salita ng Diyos. Ano ba ang gustong malaman ng Diyos para sa kanila? Share to them the Word of God. Kaya nga sabi doon, how shall they hear without a preacher? Paano nila malalaman kung walang magsasalita, kung walang magsishare sa kanila? And our church, ang ating iglesia, ang Mount Olives Baptist Church, hindi tayo base sa mga signs and wonders, sa mga milagro. Wala naman kayong nakitang pinagaling ko rito na nakasaklay, naka-wheelchair, naka-hearing aid, Ang pananampalataya natin ay nakabase sa salita ng Diyos. We are a Bible-believing church. Ano man ang ating ginagawa, ito ay sangayon sa salita ng Diyos. So hear God's Word. Unang ginawa ng lalaki na ito, nakinig siya. Pangalawa, naniwala siya, nanampalataya siya. Believe God's Word. Hindi lang sapat na nakikinig ka, dapat ginagawa mo rin. Baka pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga. Malalaman mo kung ang isang mananampalataya nakikinig kung ano yung dala-dala niya pag-uwi. Diba? Kung pumunta siya sa church at pag-uwi niya, pakanta-kanta siya, ibig sabihin, ang natandaan niya yung kanta. Ang ganda talaga nung kanta, Pag-uwi niya, ang dala niya, chismis. Anong pinakinggan niya? Chismis. Diba? Pero kung pag-uwi niya, diba? Ang ganda talaga nung mensahe na napakinggan ko, Ang ganda talaga nung verse na, ibig sabihin, natuto talaga siya, nakinig siya. Kung anong inuwi mo, ibig sabihin, yun yung nakuha mo sa gawain, sa service. Nakinig ka ba? So you have to believe the Word of God. John 4 verse 50, Jesus saith unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.
May mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos at gayon din sa Diyos. Hindi problema ang salita ng Diyos. Ang problema ay yung kanilang pamumuhay, yung kanilang moralidad. Ayaw nilang magpakorek, ayaw nilang magpasakop sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness." Itong ginagawa natin, itong sinasabi ni pastor, sa pandinig nila, kamangmangan yan, kabubuhan yan. Now, ang tanong, yung mga pastor, bobo ba sila? Hindi po. Pero bakit sinasabi rito na yung pangangaral ng salita ng Diyos ay kamangmangan? Sapagkat hindi nila kayang tanggapin yung katotohanan. No? Nanonood ako minsan it's a debate sa isang transgender at sa isang mananampalataya, isang apologist, no? Defense of the faith. Sabi nung transgender gusto niyang patunayan na sa kanyang trabaho, marami sa kanyang tumatawag na siya ay babae at minamahal siya. Yun yung gusto niyang patunayan. Pero napakaganda nung sinabi nung debater. Sabi niya, kung babae ka, bakit mo kailangan sa akin sabihing babae ka? O nga naman, Bakit mo kailangan patunayang babae ka kung babae ka talaga? Meron ka bang nakitang babae na nagsabi, "Oy, babae ako"? Common sense will tell us na yung isang tao babae, na yung isang tao ay lalaki. You don't have to prove anything. At kaya ka hirap na hirap, kaya ka gumagamit ng reasoning and whatsoever, kasi hindi yun yung totoo. Isang imahinasyon. Kaya sabi dito, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness." Kamangmangan, katatawanan, it is craziness. But unto us which are saved, it is the power of God. Alam niyo mga kapatid, kung makikilala natin ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus ng mas malalim, the only response that we can give to Him is faith, pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y naparito sa daigdig na ito, iniwan niya ang karangyaan ng langit. Tignan natin sa Isaiah 53 verse 2. "For he shall grow up before him a tender plant, and as a root out of a dry ground. He had no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him." Ang ating Panginoong Hesus, He is very ordinary, very simple. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang tuksuhin ng dyablo, naranasan niyang maglakad ng nakapaa, matulog na ang unan ay bato. Very simple. Katulad din natin bilang isang tao. Kung ang ating tenga ay gagamitin ng tama sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang puso natin susunod. If our ear is right, then our heart will respond right. At alam nyo kung ano yung tugon na yon? Faith. The only response is faith and nothing but faith. Number 3, we have to obey God's word. Nakinig siya, naniwala siya, at sumunod siya. Sabi ng verse 50, "And Jesus said unto him, Go thy way." Muwi ka na. Magaling na ang iyong anak. Anong ginawa niya? Gumuwi nga siya. Sabi ng Panginoon, umuwi daw And then sabi dito sa verse 51, "And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, Thy son liveth." Ito po ay pagsunod sa pananampalataya. Hindi siya umuwi dahil gusto niya nang umuwi. Hindi siya umuwi dahil pagod na siya. Umuwi siya dahil ang sabi ng Panginoon, "Umuwi ka, ang anak mo ay magaling na." Ang tunay na pananampalataya ay yung panghawakan natin yung salita ng Diyos at gawin natin ito. That's the real faith.
Sabi nga ng James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So nakinig siya, nanampalataya siya, sumunod siya, and then lastly, he rests on God's word. No? Nanatili siya, namahinga siya sa salita ng Diyos. Sabi dito ng verse 51, and as he was now going down, his servants met him and told him, saying, thy son liveth. Narinig niya na ngayon yung mabuting balita, yung magandang balita. Ang kanyang anak ay buhay. Ang kanyang anak ay magaling, malusog. Sabi ng verse 52, then inquired he of them the hour when he began to amend. Tinanong niya, o kailan nagsimulang gumaling yung anak ko? Anong oras? At sabi sa kanya, and they said unto him, yesterday at the 7th hour, the fever left him. Yesterday, the 7th hour. At sabi ng verse 53, so the father knew that it was at the same hour in the which Jesus saith unto him, thy son liveth, and himself believed, and his whole house. Sabi doon, kahapon, ganitong oras. Isipin ninyo, kung kahapon pa nangyari, gano'n nakatagal yung pangyayari? It's about 24 hours na nakalipas. Ha? Kung ikaw yung anak mo may malalang sakit, sabi nga doon, between life and death, hindi ka ba mag-aatubili na bumiyahe? And sa aking research, yung biyahe mula Cana to Capernaum, ito ay uubusin lamang ang 5 hanggang 6 na oras na paglalakad by foot. Pero bakit siya inabot ng 24 oras? Ha? Bakit hindi ka nagmadali? Di ba may anak ka na may sakit, na nag-aagaw buhay? Hindi mo ba lang ba gusto malaman yung nangyari sa iyong anak? Alam niyo kung bakit? Kasi pinanghawakan niya yung sinabi ng Panginoon. Ha? Umuwi ka na. Ang anak mo ay magaling na. He liveth. Wala na siyang karamdaman. Diba? Kaya, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Nanatili siya sa salita ng Diyos. Wala nang dahilan para magmadali. No? Wala nang dahilan para sa emergency, sa urgency. Wala nang sakit. Bakit ako magmamadali? Ba't ako magkakandara pa? Sabi ng Panginoon, siya ay magaling na. No? Sabi ng Psalm 37, verse 5 up to verse 7. Psalm 37, verse 5, verse 7. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Pansinin niyo po sa verse 6. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Diba? Yung umaga at gabi, magkasunod yan eh. No? Pagkatapos ng gabi, umaga na. Pagkatapos ng umaga, gabi na. Sabi doon, yung katulad ng lalaki na ito, ano yung problema niya? Ano yung gabi niya? Yung sakit ng kanyang anak. Pero sabi doon, ang susunod, umaga naman. No? Mga kapatid, mga kaibigan, kung may problema tayo, yung solusyon parating na. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ba? And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. No, lahat tayo dumadaan sa problema. Sabi nga natin, as we start this lesson, that's the reality of life. Patay ka na pag wala ka ng problema. Kaya nga nilalagay natin sa lapid ay rest in peace. Pantay na yung paa mo eh. Wala ka ng problema. Ba? Kaya hanggat buhay tayo, may problema. Anong susuotin natin? Anong dadamitin natin? Anong kakainin natin? Ha? Anong gagawin natin? Ba, katulad ng sinabi ni Job, simula nang ipinanganak ang tao, may suliranin na siya. Ganon din tayo. Ba? Kaya nga pagka
Yung mga anak ninyo nung pinanganak, problema kagad eh. Ano ipapagatas nyo? Ayaw lumabas ng gatas ng nanay. Di hanap kayo ngayon ng... Sabi ni Job, simula nang ipanganak ang tao, problema kagad. At hanggat buhay tayo, problema pa rin. Pero ang maganda, sabi dito ng Psalms, chapter 37, verse 6, pagkatapos ng problema, may solusyon. If you will wait patiently. Verse number 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Sabi doon, wait patiently. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Huwag kang magmadali. Huwag kang mag-atubili. Huwag kang magduda. Kaya itong lalaki na ito na binasa natin, may sakit yung kanyang anak. Baka namatay na yung anak ko, hindi ako makaka-attend sa burol. Sabi nga ng Panginoon, pinagaling ko na eh. So, hindi siya nagmadali. No? Alam niya, pag uwi niya, yung kanyang anak, sasalubungin siya ng malusog at masigla. Isaiah chapter 28 verse 16. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Sino mang manampalataya ay hindi magmamadali, hindi mag-aatubili. No? Ang sarap, di ba sabi ng ang Panginoong Jesus, nilikha niya ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw, and on the 7th day He rests. That is the Sabbath day. May mga kaibigan tayo, they celebrate the Sabbath day. Pero tayo, araw-araw, Sabbath day. Bakit? Kasi kapag na kay Kristo ka, may kapahingahan. You can rest on Him. No? So nakita natin the condition of the superficial faith, the continuation of a strong faith. And now, number 3, the consequence of a saving faith. Sabi diyan sa verse 53, John chapter 4, so the Father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed, and his whole house. Saan nagsimula tayo? Sa mababaw, paimbabaw na pananampalataya. Naging matibay. At yung matibay na pananampalataya, nagligtas. In other words, itong lalaki na ito, naging mananampalataya, na born again. Ang maganda, hindi lang po siya. Sabi doon, and his whole house. No? Kung gusto mong maligtas ang kamag-anak mo, walang gagamitin ng Panginoon kung hindi ikaw. Ha? Pastor, pwede ka pang bumisita sa bahay para ma-save naman yung mga kamag-anak ko. Bakit ikaw hindi ka ba save? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ng testimonyo mo? Kung hindi sila maniniwala sa'yo, hindi sila maniniwala kahit na sino. Ha? Sabi dito, nung makakilala yung lalaki, and he himself believed, and his whole house. Kung ikaw naniniwala na ang Panginoon ay nagliligtas, pwede mong ibahagi ang mabuting balita sa asawa mo, sa kapatid mo, sa anak mo. No? Hindi mo na kailangan maghintay pa ng kung sino-sino to share the gospel. Sabi ng Luke 19 verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. How they shall believe without a preacher. Paano sila mananampalataya kung walang magsasabi? No? Kinikwento nga ni Ate Cassie, katrabaho niya eh. Out of nowhere, napunta sa religion yung usapan nila eh. And then, na-share niya yung gospel. Naipasok niya kasi, sabi niya, ngayon ko lang narinig yan. Ang dami ko ng religion na umattend na ako sa padoktrina. Hindi lang natuloy kasi hindi ko sinapuso eh, sabi ng kausap niya. And then, sinare ni, kasi ang tanong niya, may langit ba? May impyerno ba?
Sinare ni Ate kasi yung gospel. Sabi nung tao, ngayon ko lang narinig yan. Isipin mo sa mundo natin ngayon na napaka-high-tech na nandyan na, nakalahathala na sa TV, sa cellphone, sa gadget. Mayroon pa rin magtatao na magsasabi na ngayon ko lang narinig yung mabuting balita na yan. Bakit niya narinig? Kasi may nagsalita. May nagsabi. Hindi nila malalaman kung hindi natin bubuksan ang ating bibig. Hear, believe, obey, rest on the word of God. We need this kind of faith. Not a weak faith, but a strong faith. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito sa katotohanan ng inyong salita. Tunay nga po, kailangan namin ng matibay, hindi natitinag at hindi nagbabagong pananampalataya. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita. Kami po ay lumakas at kami po ay gamitin ninyo ng mainam sa inyong gawain sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Marahil may mga tao na nai-encounter namin sa bawat araw, hindi kayang abutin ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pastor, ng mga misyonaryo, pero ang mga taong katulad namin na nagtatrabaho sa isang uri ng industriya, isang mananampalataya, ay pwede niyong gamiting instrumento na maibahagi ang dakilang mensahe ng kaligtasan. At dalangin po namin na kami po ay bigyan niyo ng kumpiyansa, ng lakas ng loob na maibahagi ang mga bagay na ito. Lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Tayo po ay dadako sa ating prayer time. Tayo po ay pumunta sa ating mga grupo.